Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi magandang tanghali po o magandang hapon dito sa Middle East. At magandang gabi po dyan sa Pilipinas. For today's reaction video po dito sa paglalayas ng anak ni Ma'am LB at ni yung OFW na nagloko na si Renji. This is sinasabi natin na big impact po sa mga anak natin na yung makikita at naririnig yung pag-didiskusyon na hindi na mabuo yung pamilya. So, ang apektado dito talaga ang apektado po talaga dito is ang ating mga anak. Kasi one thing is a precious thing of life na nagkaroon ka ng asawa, na mag-asawa ka. The precious things na mararamdaman mo is magkaroon ka ng anak. Hindi ba mga kapatid, hindi ba mga kababayan? So, for today's video is ganon yung we learned and this is a big lesson for everyone. Hindi lang para sa akin, hindi lang para sa inyo, marami pa. Kasi marami tayong nakikita na broken family. They lost their children. Naging patiwarik ang buhay ng mga anak. Mayroon yung nag-aasawa ng 14 years old because of that. Mayroon yung hindi nakapag-aral dahil napabayaan. Mayroon yung naging lulong sa bawal na gamot dahil sa ganitong sitwasyon. Dahil ang feel kasi ng mga anak natin ay wala nang pagmamahalan doon. Although nakikita, naririnig yung diskusyon. So yung parang natutorture natin yung mga isip ng ating mga anak na ipinapakita natin o ipinapadama natin sa kanila na yung tayong both side na parents ay we are not compatible to do a big decision na magkabuo uli, mabuo uli. Although there is a chances to make to build it up again, na to give, na bibigyan mo ng isang pagkakataon o pangalawang pagkakataon to build it up, to let him prove na talagang nagbago siya. To let him prove that nagsisi siya sa mga ginawa niya doon sa kanyang pagtataksil. Pero dito po sa nakikita natin, although hindi lang dito sa teleserye na ito, marami tayong nakikita, marami tayong napapansin na feel na talagang naaawa tayo sa sitwasyon na yun, kasi karamihan kasi talaga ay hindi na talaga nabuo yung kanilang pangarap na pamilya. So, siguro naman, dito sa sitwasyon na ito, although hindi natin alam kung talagang sincerely o truly yung pagbabalik niya dyan sa unang wife niya, na alam din naman natin na itong si Renji, na mayroon siyang second wife, na there is no legal separation on that. So hindi natin alam kung ano yung kahinatnan, no? Although nakikita natin dito is very affected dito ang ating mga anak. Yung anak nila na gusto niyang mabuo kahit ano yung kasalanan ng kanyang ama na nagawa noon, iniwan sila, basta na lang sila inabandona. But he still want to feel the love of his father. As siguro, yung na-feel niya that for a long time that I don't have a father, and then he will come back. Sa mga anak kasi, it's just easy to forgive. Karamihan na sa mga anak. Although may anak din naman na nagre-rebel din na ayaw na talagang bumalik yung father nila. That is another situation. So dito sa kanya, he want to build it up, yung anak nila. He want to build it up a new family, like gusto niyang mayroong mabuong pamilya sa ganitong pamamaraan na sa kanya, kumbaga
gusto niya talaga na magkaroon o mabuo yung pamilya kasi nga hindi niya naranasan yung how many years ba naman, di ba, na hindi niya nakapiling yung ama niya. So, he want it na mabuo talaga. So, on this side na, syempre, tayong mga babae, hindi naman tayo basta-basta talaga magpapatawad dahil alam natin na may nagkasala siya, di ba? Although alam din natin na may anak na siya. So, it's not easy for us kasi para sa akin na in my own opinion, sa akin nangyari na kasi sa akin yan. Ang hirap kasing tanggapin, ang hirap kasing ibuo kasi nandun pa rin kasi ang doubt. You are always in doubt na how about na kung babalik siya doon? How about na kung tinanggap ko siya? Tapos, bigla na lang siyang mawala uli katulad ng dati. Yung pala bumalik siya doon. So, there is a doubt na mangyayari pa rin yun. Kasi nangyari na yun, kumbaga, napobya ka na sa nangyaring iyon. So, hindi basta-basta pwedeng mong sabihin, sige, magsama na tayo uli. Mahirap kasing gawin yun. Although maraming taong nagsasabi, maraming nagko-comments dyan sa mga viewers na pagbigyan ng isang pagkakataon na humihingi naman, nakikita naman yung sinseridad daw ni Renji dyan sa paghihingi niya ng tawad sa asawa niya na gusto niyang bumalik sa first wife niya. Pero sa atin, bilang dyan sa naramdaman ni Ma'am LB, hindi ho basta-basta yun na sige buuhin na lang natin agad. We're going to forget everything. Hindi kasi every time na maalala mo na mayroon pa pala siyang uuwian, you are in doubt. Kumbaga, hindi ka pa rin panatag o kampante doon sa pangyayari na yon kasi mayroon ka pang iniisip na there is a priority na bumalik siya doon sa dati niyang ginagawa, bumalik siya doon sa dati niyang pangalawa niyang asawa. So, kaya siguro parang mahirap tanggapin na sinabi na ni Ma'am LB na wala ka ng pag-asa. So, it means parang na-realize niya na kumbaga, nandun yung takot doon kay Ma'am LB. Although hindi niya maipalabas, mailalabas, although nandun talaga yun na nafe-feel niya na nandun yung takot, ayoko nang masaktan uli. Paano na lang kung uulitin niya uli yon? Andun pa rin yung agam-agam sa atin bilang babae kasi ayaw na natin masaktan kasi nasaktan na tayo eh. So sa ating mga anak, sa case ng ating mga anak, ay kumbaga parang okay lang, normal lang sa kanila na sige magbalikan, patawarin mo na si Papa, patawarin mo na si Mama because I want to gusto ko mabuo uli ang pamilya. Gusto ko na mag-umpisa tayo sa umpisa dahil buo na tayo. Ganoon naman talaga karamihan sa ating mga anak, hindi po ba mga kababayan? So, papanoorin natin po kung ano yung nangyari kay Alex dito. Kailan siya mainit na? Ha? Kailan po mainit? BP ko yan, pasuyo po. BP daw tayo. Ay, kuha muna kayo ng unang-unan. Nangyari sa'yo, nak? Saan ikaw galing? Pagod. Saan ito nakita? Sa kalsada. Nakita namin doon kanina. Kasi, Nakita ka muna. I-BP ka ni nakita namin I-check doon natin. nakaupo. Ay, okay, kuha niyo ng upuan si Marily. Teka lang, nak. Teka, wait. Yan. Napakicheck mo nga. Nga sila. Express mo ka ng braso. Yan ako. BBP. Kalag na ka, BBP ka ni Budong ha. Yan. Relax lang, Beha. Relax. Normal lang naman siya, ma. Yung blood pressure niya, Oo nga. normal lang. 124/76 lang Ano na. po siguro, pahinga muna, tapos kain po. Toy? Pasuyo nga ako, Toy, ng aninuna niya.
Tubig. Pahirin natin na siya ng tubig, ha? Alam ma. Mas na ako ma. Sige, anak. Ingat, ha? Lex, pahinga ka ha. Ma. Malas na ako ma. Ingat na ka. Ingat. Bye-bye. Ingat po. Toy, kasi ako ng tubig ni Alex, Toy. Kailangan natin muna ng tubig. Ko muna ng tubig na ka. Basta na. Toy, pasuyo ako. Bye. Anak, ka muna ng tubig, ha? Ano nangyari sa'yo, nak? Kain ka muna, ha? Kain ka lang. Ano nangyari sa'yo? Sila mama po kasi tsaka si papa nag-uusap. Parang- Ano to si papa mo? Sinuto kayo? Oo po, kaso nung nag-uusap po parang wala na pong pag-asa si papa eh. Parang sa paningin ko po nag-away lang po sila. Okay ka muna, ha? Kain ka muna. Tingnan niyo po mga kababayan, yung bang nakakadurog ng puso yung salita ng isang anak na wala na dong pag-asa. Kasi siguro ay yung pangarap niya na hindi na matutupad, ginawa niya, naglayas na lang siya. So siguro para ding maintindihan ng mga parents na they are both are wrong, na para iparinig doon sa bata na sila ay hindi na pwede magsama, na although yun ang pangarap ng kanilang anak. So in this way, siguro naman ay pwede naman siguro pagbigyan ni Ma'am LB yung way ng anak niya, kasi anak naman talaga ang precious sa atin. Hindi ba mga kababayan? So nawa ako talaga dito kay Alex. So panoorin po natin kung ano pa ang nangyayari dito sa Ka-Business House. Ka-Business Official House. Tapos mamaya, tawagan ko si papa ka-business, ha? Sige po. Ay, naman anak. Ay. Nakpa ko, ay. Ay, naman, babe. Kaya sa may cellphone ko, tawagan ko si papa. Ano nangyari sa inyo, nak? Kain ka na. Kain ka muna. Sige, kain ka muna, ha? Gutom ka, oh. Pauwi sa inyo, Lex. Kahapon po. Kahapon pa. Kahapon pa? Hindi nag-aalala na si mama mo. Siguro po, hindi po ako nagpaalam eh. Nagpaalam? Umalis na lang po ako kasi parang nag-away po sila. Dito lang po ako pumunta. Kasi parang hindi po sana katulong. Ang alam ko, sinundo ni papa mo kayo. Opo. Nag-message po siya na pupunta po siya para makapagpasyal kami. Tapos pagdating po na papa, parang galit po, away. Kaya pumunta na lang po ako dito. Kasi
Kasi andun yun si Papa mo, di ba? Opo. Di pa nga nabalik eh. Tsaka hinahanap na to. Sige, kain ka lang muna, nak. Kain ka lang. Buti nakita niyo siya, no? Oo nga po, kasi nung nagkikwentuhan na kami Oo. sa habang nasa biyahe kami. Eh ito, sakto nakita namin, parang magano na siya doon sa may gilid. Naglalakad. Nung pabalik na kami, umupo siya doon sa gilid. Siguro sobrang pagod na. Buti na lang, nakita namin. Kasi di niya nga alam ang papunta rito eh. Ay, di niya alam. Hindi. Kain lang, nakakain lang. Sige po. Kung nakahanap ka na ngayon ng mama mo. Nagkita naman kayo ni Papa mo doon. Nakikita naman po. Nagkita kayo doon. Tapos pagkatapos na nag-away na sila. Yun po yung nakita ko. Ay, nakita mo, nag-aaway sila. Narinig ko lang po eh. Kaya hindi ka nagpaalam. Kasi Diretso na lang po ako. tapos sige ka muna. Ay, naka. Nahanap ko. Sigurado na. Siguro tawagan po natin si Kuya. Police station. Parating naman na yun. Antayin lang natin sa papaka-business, ha? Parating na yun, malapit na yun. Nandiyan lang yun sa church. Nahanap ko naman yun. Ano yan? Ano ka na? Kain ka lang. Kain ka lang. Pagod na pagod. Kala ko okay na eh. Susunduin na kayo doon eh. Excited pa naman kami dito pag alis na yun. Kaya pa wala dito kasi mga... Saya-saya kaya noon. Oo, saya ni Papa mo. Sunduin daw kayo mamamasyal. Tapos ganun pala nangyari. Naalala mo binakad ko. Saan ka nagsimula ng lakad mo? Sa ano nga? Sa Baliches. Ang pera na dala niya, sakto lang pamasahe pupuntang Baliches Bayan. Simula ng Baliches Bayan, nilakad niya na papunta rito. Kalayo mo. Layo na. Tapos ang ano pa doon kasi wala siyang dalang Cellphone. Grabe, nag-aalala yung mama mo ngayon. Wala naman, di naman siya nag-ano sa akin eh. Si Ate LB. Maya-maya niyan, te. Sigurado yan. Kami ang tawag niya. Tawag niya yung message niya. Ay, kalam na ka? Next. Tawagan mo kay ate. Si Ate LB. Teka, try ko ha. Kain ka lang. Pagod na pagod tong bata. Alex. Balitis na lang. Ngayon na yung balitis. Hindi mo kalayo mo. Malakad ka lang. Simula dito hanggang dun sa palengke. Pagod na. Ay, bakit anong... Ayun na si Alex na, pinagpahinga na namin muna siya. Si Alex, yung Oo, anak okay. ni Renji. Oo. Ba't nandito? Umuwi. Eh, umalis eh. Sa bahay nila. Tinawagan mo na si Renji. Hindi ko siya makontak pa eh. Ganon. Hindi daw alam ni mama at papa niya na umalis siya. Sino nakakita? Paano napunta rito? Nakita nila Intoy. Oh. Doon sa kalsada, naglalakad. Tapos, nagulat pa nga sila Intoy eh. Nagtataka sila bakit si Alice Gabay nang nakita ng naglalakad. Ngayon, bumalik sila. Nakita nila, nandun nakaupo na sa bangketa. Ay, bakit? Ano? Tinanong namin,
ano daw, dito, umalis siya doon sa bahay niya, hindi siya nagpaalam. Nag-aaway daw kasi mama at papa niya. Patay tayo dyan. Tapos wala siyang dalang cellphone. Dahil kontakin ka nga niya kung saan yung bahay natin. Kasi naglakad lang siya mula Novaliches hanggang dito. Hindi niya alam ang papunta rito. Buti ka mo, nakita nila Intoy. Bakit ano? Ano nangyari ito? Ano ko muna, nagpahinga. Ayan, may sakit. Wala naman, pero kumain na siya. Usapin mo mamaya pa. Tapos tawagan mo kayo si ano. Hindi ka ba kontak eh? Tiga sandali. Yung mag-asawa, hindi pa tumawag sa'yo. Di pa. Bakit kaya hindi pa tumawag? Posibleng hindi nila alam na wala na yung anak nila. Yun nga eh. Kailan para umalis yan doon sa kanila? Paggabi pa raw. No. Ba't hindi tumatawag si Reggie? Hindi kaya si LB. Teka nga. Nag-message ka sa kanila? Anong ano? Wala pa eh, di pa niya na-seen. Dahil di naka-online eh. Ganun. Totoo. Si Sino pala? Reggie, si Reggie. Sino yan? Tumawagan ko si Reggie. Sagutin mo. Ikaw yung bata, pagod na pagod. Kaya ano, yung pinaturo ko muna doon. Lagi, si Kuya to, si Kuya ka-business. Hindi daw po, sorry po yun, di po sa nga uwi. Nagpa-problema kasi rito eh. Anong problema? Si Alex po, nawawala. Hindi namin alam saan pumunta. Bakit ano ba nangyari sa inyo dyan? Ayun po, nakausap ko na po sila, nanay tsaka si Papa kagabi. At medyo okay naman po. Sabi ko kasi mag-asawa, nagkakaroon ng kunting parang pagkakaunawaan. Nung mapansin namin, wala na po si Alex. Teka, Renji, pakinggan mo muna ako sandali ha. Andyan ba yung mga magulang ni Ate LV? Kuya, umalis po. May nasikaso lang po. Alam ba nila yung tungkol dun sa kay Alex, sa anak ninyo? Nalaman ba ng dalawang tanda? Hindi po. Wala po akong binabanggit. Baka po kasi mag-alala po sila. Wala pa naman siya dalang cellphone ko. Si Alex na yun yung cellphone niya. Tawag nito, nung pagdating mo dyan, nandyan siya. Opo, andito po kuya. Tapos? Nung nakausap ko na po sila nanay tsaka si Papa, tapos nag-usap po kami dalawa, nilibig po. Sila po namin namalayan, nasa vlog po siya. Nung pagkatapos mag-usap, wala na po siya eh. Siguro ganito, punta muna siguro kayo rito sa bahay para dito tayo magkausap. Total na sa'yo naman yung sasakyan at isama mo na si LB para makapag-usap-usap tayo rito. Sige po, pasya na po nga parang hindi ko nakauwi. Sasakyan, bago tisin niyo. Hindi, okay lang yan. Walang problema at ano naman tawag nito. May dahilan naman. Sige na, antayin namin kayo rito ni ate mo, ha? Opo, sige po. Hindi ko muna sinabi. Bakit? Kasi pag sinabi natin kaagad na nandito si Alex, bagay kasi mag-aalala yung nanay, Yung nanay ang si Ate LB. Teka, tawagan natin ulit. Sabihin na lang natin.
Ang purpose ko kasi sana, ano bang ni Alex, mga nagkwento pang iba? Kasi nga, ang tingin niya kasi wala na daw pag-asa si papa niya na magkabalikan pa si mama at papa niya kasi nakita niya nag-aaway. Kaya umalis na lang daw siya at pupunta nga daw dito. So, parang nagtampo. Alam na lang natin, total anak naman nila yan eh. Tsaka mahirap din na hindi mo ipaalam agad. Baka habang nagbabiyahe, ang isip nila. Oo, tama. Tawagan natin si paalam na lang natin. Ako pa naman, okay na yung dalawa. Diba? Ako online. Hindi naka-online. Ano nangyari dun sa dalawa? Kala ko okay na eh. Hello, Kuya. Hello, Ate LB. Hello, Kuya. Hello. Yes, Kuya. Paalis na ba kayo dyan? Paalis na kayo? Opo, Kuya. Paalis na po kami. Nag-aalala na po talaga ako na sabi niya maghahanap lang po kami, Kuya. Tawag nito. Hindi ganito. Si Alex Po. nandito sa bahay. Nakita nila ng mga kagwang na naglalakad. Hindi ko alam kung anong saktong pangyayari, pero nakita raw nila sa kalsada at pagod na. Halos di na makatayo at ayun, sinakay sa van, dinala rito sa bahay. Sige, copy po, Kuya. Magmamadali na po kami pupunta dyan. Salamat, Kuya, sa inyo po napunta si Alex. Oo, hindi. Sige, dito na lang natin pag-usapan siguro, pero wag na kayong mag-alala. Tingnan ninyo mga kababayan, mga ka-business. Tayong ina talaga ang unang mag-aalala doon sa sitwasyon kung anong mangyayari doon sa ating anak. Although, iisa man yan o marami man yan silang magkakapatid, andun pa rin yung pag-aalala ng bilang isang ina kasi anak mo yan eh. Tingnan mo po yung nalang parang nenervyosin ka na lang ng basta kasi nawala yung bata. Katulad niyan, syempre mag-aalala talaga si Ma'am LB dito kasi ang alam niyang nag-iisa lang na anak niya to eh. So, kapulutan din ng aral ng dalawang mag-asawa na yung babae man o lalaki man yung magloko. Kung tapat man o sincere man yung pagbabalik ng halimbawa yung babae o yung lalaki, sincere man o desidido talaga siya na ibalik niya yung dati, there's siguro a time na pwede rin natin pagbigyan yung isang pagkakataon, di ba? Kasi sa side ko po kasi hindi ko talaga siya binigyan ng pagkakataon na humingi siya ng second chance pero hindi ko po talaga siya pinagbigyan. So ngayon, medyo may pagsisisi ako kasi syempre yung anak ko nag-aalala sa akin kasi tuwing umuwi nga ako magbabakasyon ay nakikita nila nag-iisa ako dun sa bahay ko. Although may anak yung anak ko may sariling bahay, may sarili silang bahay. Sa akin siya ang nag-alala na kung sana daw ay buo pa yung pamilya namin. Hindi daw sana ako nag-iisa, nandyan daw sana sa tabi ko yung papa niya. So dito sa pagkakataon na ito, maihambing ko lang po, sana ay mabuo. So sana naman itong si Kabayan Renji ay ayusin niya lang ng legal doon sa pangalawang asawa niya para ding hindi, para magandang tingnan o hindi
hindi na sagabal doon sa pagsasama nila dito sa kanyang unang asawa. Kasi dito na siya dito na pinokus na naman niya dito yung sarili niya sa first wife niya. So dapat sana yun, ganon. So although ito yung pinag-uusapan natin, yung patakanan po ng ating mga anak, na sana po ay hindi na madagdagan yung mga ganitong klaseng eksena, yung ganitong buhay, yung ganitong sakit na nararamdaman ng mga anak natin na sa ating mga kasalanan, sa mga gawa ng bilang ama o ina na pagtataksil doon sa pagsasama ninyo, ay talagang mga anak po talaga natin ang maapektuhan dito. Ay tingnan po natin kung paano yun na lang talaga yung pag-aalala ni Ma'am LB. Tingnan po natin kung ano pa yung mangyayari. Kasi, kumain na ba yung bata? Oo, pinakain. Pinakain na raw ni ate mo. At saka, natutulog. Pinatulog mo. Sige po, salamat kuya ate. Salamat po. Ako, sige. Ingat kayo. Sige po. Bye po. Mag-ingat kayo ha. Kausapin ko si Renji at LB. Makikisuyo po. Sige po, sige po. Po, si kuya. Hello, Renji. Ikalma mo yung sarili mo ha. Si Ate Elby, pakalmahin mo kasi magmamaneho ka. Opo. Wala naman ang dapat alalahanin kasi Nandito naman na yung bata. At natutulog na, tsaka kumain naman na raw ito. Opo, salamat po. mag-ingat sa pagmamaneho. Kalma lang ha. Dito na natin pag-usapan yan. Opo, salamat po. Tapos siguro yung paano sasabihin niyo ron sa sa magulang ni Ate Elby. Papasabi na lang. Tawagan nyo na lang siguro. Kasi wala dyan, di ba? I-message nyo na lang na kayo nang bahala. At palagay ko siguro tama yung naging desisyon ni Ate LV na huwag munang ipaalam dun sa dalawang matanda kasi tsak yun, mag-aalala yun baka kung anong mangyari. Opo. Sige kuya, punta na kami dyan. Sige. Okay, bye-bye. Sige po, bye-bye po. Paano ang gagawin natin yan? Hindi kailangan kausapin natin ng direct to the point. Kung ano ba talagang plano nila. Kagaya yan, apektado na yung anak nila. Dahan-dahan. Huwag mo ko idamay. Gusto mo. Tagala na nga ako sa anak natin eh. Buti na lang nandun kay kinakuya pumunta. Kasalanan mo to. Hindi ka nagpunta nung gabing yon. Di sana wala tayo sa sitwasyon na to. Hindi tayo nag-aanap. Lagi na lang problema ang dala mo. Dahan-dahan sabi. Kung may nangyari sa anak mo, talaga umanda ka sa akin. Hindi ko lubos maisip ko anong ginagawa ng anak mo nung hindi pa nakita ng pag-business. Sigurado ko po yun. Umagal na siya. Patingin na kuya daw. Dahil pa naman tambay ngayon sa kali. Kasalanan mo to. Grabe ka talaga. Wala ka nang dinala eh. Puro problema.
Asa na kaya si Alex ngayon? Gusto ko na... Salamat sa Diyos. Gusto ko na makita si Alex. Eto na sila. Kaabang na. Tara na. Dataan, Elpi. Alalay? Alalay? Ay, mama rin dyan. Ay! Andito, huwag ka magalala. Anak mo nandito. Ako na magano. Nasaan na po si Alex? Nasa loob eh. Pinakain na po namin yun. Pinakain na ni ate. Salamat. Ayun sa loob, nagpapahinga po. Batang ko. Nagpaalam eh. Hindi ko umalis sa kanila. Kuya, Okay, pasok kayo. Si Alex. Natutulog. Gigisingin niyo na ba? Bakit? Hindi ka nagpaalam. Dito ka pala pupunta. Ano? Sorry. Hindi naman ito ginagawa, di ba? Hindi naman kita tinuruan maging ganito. Sorry na. Okay ka lang ba? Okay ka lang? So, sorry po. So, mga kababayan, mga kabisnes. Ang sakit, no? Siyempre, tayong mga inay. Ang tangi lang naman, ano mo yun tawag doon? Ang tanging kayamanan natin ay yung anak natin. Wala nang ibang, siyempre ikaw pag nanay ka, wala ka nang iniisip kung ano yung gusto mong ibigay sa anak mo. Kung gusto mong mapabuti siya, nabigay mo yung gusto niya. Ganon tayong mga inay, kaya napipil din natin kung ano yung nararamdaman ni Ma'am LB dito na sa paglalayas nga ni Alex nang dahil nga sa kanilang dalawang mag-asawa. Siguro ito na rin yung pamamaraan na para magkabalikan sila, na ang gawin ni Alex ay yung bang, siyempre may mga anak na ganun eh. Titignan natin kung still pa rin ba sila mag-aaway dahil ayaw na talaga nila sa isa't isa, o nang dahil ba dito sa gagawin kong ito, magkalapit ba sila o magkabalikan ba sila o parang magkaintindihan ba sila sa sitwasyon na to. Kumbaga, ganun yung, siguro ganun yung pamamaraan ng ibang anak katulad nitong si Alex na hindi na niya matiis, hindi niya na masabi sa nanay niya, sa mama niya na huwag patawarin ng anak ang tatay niya kasi ang sinabi niya, parang wala na daw pag-asa si papa niya doon sa mama niya. So siguro masakit sa kanya, hindi na mabuo yun. Ayun ang ginawa niya para matauhan yung magulang niya na ganun yung ginawa. Pero although that is not a good way para gawin kasi mag-aalala ka rin at magpapasalamat na rin at itong anak nila, anak ni Ma'am LB, ay napakabait naman talaga niya. Instead, saan siya pumunta na lang talaga siya doon sa bahay ni kabisnes para doon at least masave siya doon.
at least marami siyang, hingi na nga daw siya ng tulong, siguro hingi siya ng advice na tutulungan na para magkaayos yung parents, both parents niya ay magkaintindihan, lalo na yung mama niya. So, sana po may mapulutan tayong aral dito sa eksena na ito, yung paglalayas nga ni Alex nang dahil hindi sa pagkakaintindihan ng kanyang magulang, at sa naramdaman na rin niya na wala nang pag-asang balikan ng tatay, babalik ang tatay niya. Kumbaga, sa isip niya kasi ay hindi na magkaayos yung papa niya at saka mama niya. So, i-end po natin this ating reaction video. Bago po ang lahat, pakipindot na lang po ng subscribe dyan sa Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel na Ka-Business Family, at ang kanilang editor na si Tin Kimbady. Pakisali na rin po ang Young Russell sa ating pag-click ng ating subscribe. So, sa lahat po, bago-bago po ang lahat, sa lahat po din ng mga content reactor na dito, reactor ni Ka-Business Official at Papa Dins TV, pakisubscribe na rin po, isali na rin po ninyo ako. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi magandang hapon at nagsasabing may Allah bless us all, at bye-bye po. Till my next reaction video, subscribe ninyo po din ako, Alminda Mix Vlog, and hit the notification bell para po in case mayroon akong video na i-upload, magno-notify po sa inyo na I have a new videos na panonoodin ninyo sa aking reaction video. At sa mga subscriber ko po, maraming salamat. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, then subscribe now, and pakipindot na rin po ng notification bell natin dyan. At maraming salamat po sa aking mga magigiting na viewers at ang aking mga subscriber. Maraming taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyo. At ito si Alminda Mix Vlog nagsasabing bye-bye po.